Ngayon ay meron na naman po tayong isang napakaimportanteng balita dito na lumabas na hindi po tungkol sa presyo, hindi tungkol sa chart, kundi tungkol po sa mga bagay na nangyayari behind the scenes. Marami po sa atin ang nakatitig lang sa candlestick na XRP, pero hindi po natin alam may mga dambuhalang paggalaw na nagaganap po sa loob ng corridors ng kapangyarihan sa United States. Isa pong babala ang inilabas dito para sa lahat ng mga XRP holders. At ayan, sabi mismo sa title ng balita natin dito mula kay Times Tabloid ay "Something Big Just Happened Behind the Scenes." Ang analyst po na si John Squire ay naglabas ng isang pasabog na video dito po sa X. Ayan po, kung saan ay tinalakay po niya ang isang subtle yet transformative development sa US crypto policy landscape. Habang ang karamihan ay abala sa pag-trade, ang regulatory momentum ay tila nagbabago ang ihip ng hangin. Ayan, ayon po sa ating balita dito, ang laban ngayon ay wala sa mga exchanges, kundi nasa loob ng Kongreso. Kaya pag-uusapan po natin sa balitang ito kung bakit ang pananahimik ng mga regulators ay sinyales na may malaking bagyong parating at kung bakit si XRP ay nasa sentro ng usaping ito. At ayan, simulan po natin ang tungkol sa formal appeal ng mga digital chamber. Sabi dito, the Digital Chamber directed its concerns to senior policy makers, including Tim Scott and Elizabeth Warren, stressing that legislative inertia could carry significant consequences. At the center of the debate sits the Clarity Act, a bill designed to establish clear legal definitions and operational standards for digital assets. Yan. More than 9 months have passed since the bill advanced in Congress, yet lawmakers have not finalized a framework. This delay has intensified concerns across the industry, as companies and investors continue to operate without consistent regulatory guidance. Isa pong formal na hakbang ang ginawa ng Digital Chamber. Ito daw ay hindi lang bastang grupo. Sila ang boses ng industriya sa Washington, D.C. Nagpadala po sila ng urgent appeal sa mga senior policy makers. Kabilang na ang mga kilalang pangalan na sina Tim Scott at ang madalas po nating marinig na si Elizabeth Warren. At ang kanilang mensahe ay accelerate action now. Ngayon ang tanong ay bakit nga ba sila nagmamadali? Yan po ay dahil sa tinatawag na legislative inertia. Yan. 9 na buwan na ang nakalipas mula nang umabante ang Clarity Act sa Kongreso. Pero hanggang ngayon ay tila natutulog ito sa pansitan. Ang Clarity Act na ito ay hindi lang basta batas. Ito po ang magbibigay ng legal definitions at saka operational standards para sa digital assets gaya po ni XRP. Kaya isipin po natin mga kakripto, 9 na buwan na tayo naghihintay para sa isang framework na dapat ay matagal na nating gabay. Sa aking opinion, ang inertia, yan, legislative inertia o ang pagkaantala na ito ay hindi po ito aksidente. Sa mundo ng politika, ang delay ay madalas na ginagamit na weapon o sandata. Ngayon ay bakit nga ba nila pinapatagal? Yan ay dahil alam nila na sa oras na magkaroon ng Clarity Act, mawawalan ng kapangyarihan ang mga regulators na mangharas ng mga kumpanya gaya po ng Ripple sa pamamagitan ng enforcement. Ang Digital Chamber ay sawang-sawa na sa larong ito. Ang pagbanggit po nila sa mga pangalan ni na Tim Scott at saka Elizabeth Warren ay isang paraan para sabihing alam namin ang ginagawa ninyo at hindi na kami mananahimik.
Para po sa atin bilang mga XRP holders, ang Clarity Act ang susi sa lahat. Kapag naging batas ito, wala nang magsasabing sa XRP ay isang investment contract o kung ano pang imbingsyong term dito. Ang masasabi ko po rito ay ang something big. Yan, something big na sinasabi nila ay ang katotohanan ang pressure mula sa mga malalaking institution ay umabot na po sa breaking point. Hindi na pwedeng baliwalain ng Kongreso ang boses ng industry leaders dahil ang pondo at ang teknolohiya ay unti-unti na pong lumalabas ng bansa. Ang pananahimik ng mga mambabatas sa nakalipas na 9 na buwan ay isa pong taktika na tila hindi na uubra sa ngayon. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa cause of uncertainty sa XRP adoption. Sabi dito, regulatory ambiguity continues to weigh heavily on the US crypto sector. Companies struggle to define compliant operating models while investors face an unpredictable legal environment. This uncertainty discourages innovation and pushes some firms to explore jurisdictions with clearer rules. For assets like XRP, which operate within the cross-border payment space, regulatory clarity directly influences adoption. Financial institutions require well-defined frameworks before integrating blockchain solutions at scale. Without such clarity, progress remains uneven. Paliwanag natin yan mga crypto. Ang regulatory ambiguity daw o ang kawalan ng malinaw na batas ay may malaking kapalit. Habang ang US ay nagpapatumpik-tumpik, ang mga kumpanya ay nahihirapang bumuo ng compliant operating models. Yan. Para kay XRP na ginagamit po sa cross-border payments, ang regulatory clarity ay hindi lang nice to have, ito po ay mandatory. Ang mga financial institutions o yung mga malalaking bangko ay nangangailangan po ng well-defined frameworks bago po nila i-integrate ang blockchain solutions sa kanilang system at i-scale ito sa buong mundo. Kung wala pong linaw ang batas, ang progress ay mananatiling uneven o hindi po balanse. Ang uncertainty na ito ang siyang pumipigil sa mga institution na ibuhos ang bilyong-bilyong dolyar sa ecosystem ni XRP. Yan, ito po ang aking opinion dyan. Dito po natin makikita ang tunay na laro. Ang cost of uncertainty ay ang paraan ng gobyerno para kontrolin ang bilis ng adoption. Isipin po ninyo, kung bukas ay magkaroon ng 100% clarity, lahat ng bangko sa Amerika ay pwedeng gumamit ng XRP para sa kanilang liquidity needs. Kaya ang tanong ay ano ang mangyayari? Siyempre, ang volume ay sasabog at ang control ng central banks ay posibleng manghina. Kaya sa aking analysis, ang unpredictable legal environment na ito ay sinasadya para bigyan ng oras ang mga tradisyonal na financial giants na makahabol sa teknolohiya. Pero ang strategy na ito ay may backfire. Pinapalayas po nila ang innovation. Marami na pong kumpanya ang lumilipat sa ibang bansa. Kaya bilang mga XRP holder, nakakainis makita na ang teknolohiya ay handa na. Ang Ripple ay handa na. Pero ang mga mambabatas ay tila nakapiring ang mga mata. Kaya ang masasabi ko po rito, ang something big ay ang realization na ang US ay nagiging bottleneck na sa sarili po nilang financial evolution. Pag-usapan naman po natin ang global momentum. Ito po ay ang pag-iwan sa Amerika. Sabi rito, while US lawmakers deliberate, other regions have moved decisively. Governments across Europe, Asia, and the Middle East have introduced structured regulatory frameworks that support both innovation and compliance. These developments position those regions as emerging hubs for blockchain activity. The warning from the Digital Chamber reflects a broader concern.
The United States risks losing its leadership role in financial innovation if it fails to act swiftly. The competition to define the future of digital finance has already begun. Paliwanag natin yan. Habang ang mga mambabatas daw sa US ay nagdidebate pa rin kung ang crypto ba ay isda o manok, ang ibang panig ng mundo ay tapos na sa usapang yan. Ang Europe, Asia at maging ang Middle East ay mayroon na pong structured regulatory frameworks. Sila na ngayon ang nagiging emerging hubs para sa blockchain activity. Ang babala mula sa Digital Chamber ay malinaw. Ang United States ay nanganganib na mawala ang kanyang leadership role sa financial innovation. Ang kompetisyon para sa kung sino ang magdi-define ng future of digital finance ay nagsimula na. At sa ngayon, ang Amerika ay tila na pag-iiwanan na sa karera. Sa aking opinyon ay napakasakit isipin na ang bansang pinagmulan ng Ripple mismo at XRP ay siya pang nagiging hadlang sa pag-unlad nito. Tignan po ninyo ang Dubai, tignan ninyo ang Singapore at ang European Union sa kanilang MiCA regulations. Dito ang mga rules ay black and white. Alam na nga mga investors kung saan po sila lulugar. Kaya masasabi ko lamang po rito ay simple. Ang global momentum na ito ay hindi po hihinto para lang sa Amerika. Sa XRP ay isa pong global asset. Kung ayaw ng US na bigyan ito ng clarity, ang rest of the world ang siyang gagawa nito. Ang nakita nating paggalaw behind the scenes ay ang desperasyon ng mga US companies na sabihing, hey, maiiwan na tayo. Ang something big na tinutukoy po ni John Square dito ay ang tectonic shift ng capital mula west patungong east. Kung hindi po aaksyon sina Tim Scott at saka Elizabeth Warren, magigising na lang sila isang araw na ang standard ng digital finance ay hindi na dollar-centric, kundi decentralized na. At ang US ay isa na lamang tagapanood sa gilid. Yan, pag-usapan naman po natin ang inflection point para sa mga XRP holders o para po sa atin. Sabi dito, John Square frames the situation as a pivotal inflection point. This eventual outcome of the Clarity Act will likely influence institutional participation, market confidence, and long-term adoption trends. For XRP holders, the stakes extend beyond short-term volatility. Clear regulatory direction could unlock broader use cases and accelerate integration into global financial systems. Until policy makers deliver the clarity, the market will continue to navigate uncertainty while waiting for decisive leadership. Liwanag natin yan. Sabi rito ay ang sitwasyon daw ayon kay John Square ay isang pivotal inflection point. Ibig sabihin, ito ang sandali kung saan magpapasya. Yan, kung saan ay magpapasya ang kapalaran ng market. Ang resulta po ng Clarity Act ay direktang makakaapekto sa tatlong mga bagay. At ito po yan. Institutional participation, market confidence, at saka long-term adoption trends. Kaya para po sa atin bilang mga XRP holders, ang pinag-uusapan dito ay hindi lamang po short-term volatility o yung taas-baba ng presyo sa loob ng isang linggo. Ang pinag-iusapan po dito ay ang integration into global financial systems. Hanggat hindi po nagbibigay ng decisive leadership ang mga policy makers, ang market ay mananatiling navigating uncertainty. Yan. Sa aking opinyon, ano nga ba ang ibig sabihin ng inflection point para sa atin na may hawak or may holdings kay XRP? Yan, ito yung point kung saan po ang spring ay bibitaw na. Kaya sa aking pananaw, ang something big na nangyayari po sa likod ng eksena ay ang pagbuo ng coalition ng mga industry giants na hindi kayang i-ignore ng gobyerno. Hindi na lang ito Ripple versus SEC.
Ito na ay ang buong crypto industry laban sa regulatory stagnation. Ang masasabi ko po sa market confidence ay ganito. Ang mga tao ay pagod na po sa uncertainty. Pero ang pagod na ito ay madalas na sinusundan ng isang massive relief rally kapag nalutas na po ang problema. Ang Clarity Act ang magiging master key. Kapag nabuksan ang pinto na yan, ang institutional money na naka-sidelines ay papasok na parang baha. Ang decisive leadership na hinahanap po natin ay baka hindi po manggaling sa kusa ng mga politiko kundi dahil cornered na po sila ng global competition. Kaya bilang mga holder, ang mindset po natin ay patience. Ang something big ay nangyayari na. Ang pressure ay nandyan na po. Ang kailangan na lamang natin ay ang huling piraso ng puzzle kung saan ay ang lagda o signature sa batas. Ngayon ay ano nga ba ang papel ni Tim Scott at saka si Elizabeth Warren dito? Yan, bakit sina Tim Scott at saka Elizabeth Warren ang tina-target ng Digital Chamber? Ang paliwanag po dyan ay dahil sila ang may hawak ng susi sa Senate Banking Committee. Si Tim Scott ay kilala po sa pagiging mas open sa innovation, habang si Elizabeth Warren naman ang madalas na kritiko ng industriya. Ang pagbanggit sa kanila ay isang estratehiya para ipakita na ang issue na ito ay bipartisan. Hindi ito laban ng Democrats o Republicans. Ito po ay laban para sa ekonomiya ng Amerika. Ang 9 na buwan na delay ay nagpapakita mo ng matinding political friction. Ngunit sa paglabas ng balita na ito, tila ang friction na ito ay malapit na po sa boiling point. Sa aking opinyon, alam nyo sa politika, walang nangyayari ng walang dahilan. Ang paglabas po ng panawagan ng The Digital Chamber sa mismong araw na ito ay sinyales na may leak o impormasyon po silang nakuha na may binabalak na naman ang mga anti-crypto politicians. Kaya masasabi ko po ay ginagawa nilang public ang pressure para hindi na makapagtago ang mga politiko sa likod ng bureaucracy or bureaucracy. Para sa atin, ang laban po ni Scott at Warren ay representasyon ng old world versus new world. Si Warren ang humahawak po sa lumang sistema ng kontrol habang si Scott ay tinitingnan ang potensyal ng bagong sistema. Ang something big ay ang katotohanang mas marami na ngayon ang sumasama sa panig ng New World. Ang volume ng panawagan ay hindi na pwedeng lunurin ng mga anti-crypto rhetoric. Ang mga XRP holders ang magiging pinakamalaking benepisyaryo kapag ang old world ay napilitang mag-compromise. Kaya sa tingin ko, malapit na tayo sa compromise na yan dahil ang pressure mula sa global momentum ay hindi na kayang tiisin ng US Treasury. Yan, balikan po natin itong si John Square dito at ang kanyang mensahe. Yan, napaka-transformative. Yan, ang kanyang mensahe rito. Hindi lang ito basta pagbabago ng rules. Ito po ay pagbabago ng mismong laro. Ang Clarity Act ay magbibigay po ng operational standards. Ibig sabihin, malalaman na ng bawat kumpanya kung paano mag-operate ng hindi po natatakot na mabulaga ng demanda pagkalipas ng 5 taon. Para kay XRP, ito po ang mag-a-unlock ng broader use cases. Hindi lang cross-border payments, kundi smart contracts, tokenization ng real-world assets, at marami pang iba na kasalukuyang naka-hold dahil po sa regulatory fear. Masasabi ko naman dito ay naniniwala ako na ang transformative development na sinasabi ni Square dito ay ang pagkilala sa XRP bilang essential infrastructure. Isipin po ninyo ang kalsada o tulay. Hindi mo pwedeng demandahin ang kalsada dahil may dumadaang masamang tao. Sa XRP ay kalsada para sa pera. Ang Clarity Act ang magpapatunay na sa XRP ay isang neutral utility. Kaya ang masasabi ko po sa broader use case ay ito, ang tunay na magpapataas ng value ng XRP sa long term.
Yan, ito po ang siyang tunay na magpapataas sa halaga ni XRP sa pangmatagalang panahon. Kapag ang regulatory fear ay nawala, ang mga developers ay maglalabasan. Bubuo po sila ng mga applications sa ibabaw ng XRP Ledger na hindi pa natin naiisip ngayon. Ang something big ay ang katotohanan ang regulatory dam ay may mga lamat na. At kapag ang dam na ito ay bumigay, ang innovation flood ay magiging unstoppable o hindi na po mapipigilan. Kaya mukhang tama po itong si John Square na ayon sa kanya ay we are at a pivotal moment. Ang pananahimik po sa ngayon ay ang calm before the storm at ang storm na ito ay pabor po sa atin. Yan, sa kabuuan, ang something big na nangyari po sa likod ng eksena ay hindi po isang chismis lamang. Ito ay isang coordinated push para sa legal na kalinawan sa Amerika. Ang panawagan ng Digital Chamber kina Tim Scott at saka Elizabeth Warren ay ang huling hirit para isalba ang US financial leadership bago po ito tuluyang maagaw ng Europe at saka Asia. Ang Clarity Act ang siyang ating North Star. Hanggat hindi po ito naaaprubahan, asahan natin ang uncertainty. Pero tandaan na ang uncertainty ay ang paboritong lugar ng mga whales para mag-accumulate. Ang global momentum ay nasa panig ng teknolohiya. Si XRP ay handa na para sa global integration at ang mga policy makers na lang ang hinihintay. Bilang mga holders, ang ating papel ay manatiling informed at huwag po tayong magpadala sa panandaliang ingay. Ang big picture po ay malinaw. Ang pagbabago ay hindi na lang coming or paparating. Ito ay nandito na, behind the scenes. Kaya manatili po tayong matatag, manatili po tayong disiplinado at lagi nating tandaan na ang kaalaman ang ating pinakamabisang sandata sa market. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.